Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ni Mr. Rigoberto Tiglao. Article niya ito sa Manila Times. Pinost lang niya dito sa Facebook. Sabi dito, Marcos Jr. fears that a President Sara could be catastrophic for him and his family, not just because he threw the former president in prison hell, but because there are tons of evidence proving his and his family's corruption. A Sara presidency could mean Marcos, with his wife, son, and cousin, is spending the rest of their lives in jail. Grabing ito, sinulat ito, opinion column ni Mr. Tiglao. Well, as journalist, kaya nga opinion eh. Sarili niyang pananaw. Okay. So, nasa atin na kung maniwala tayo o hindi. So, ako, magbigay lang ako ng reaksyon. Ito, ang nag-react muna, 3,200 nag-react, 2,600 ang nag-like, 559 ang nag-love, ang tumatawa is only 35. So, ibig sabihin, halos 99% naniniwala dito sa opinion ni Mr. Rigoberto Tiglao. Yung tumatawa, yun yung mga pro-Marcos. Comments. Ito, dagdag na opinion ni Mr. Tiglao. Sabi, in order to weaken Duterte's massive political support in the country, with Marcos calculating that with the former president on the other side of the globe, his charisma and supporters will gradually fade so that he becomes powerless to help his daughter win the presidency in 2028. So, pinapaliwanag ni Mr. Tiglao na ang strategy ng Marcos camp, bakit nila pinakulong si PRRD sa ICC, is para pahinain ang mga DDS. But to me, kung ganon ang purpose nila, they were totally wrong. Mas lalong lumakas, mas lalong dumami ang mga tao na nagmahal kay PRRD. Kasi, ito experience ko sa probinsya namin sa La Union. That's basically a Marcos country sana. Kaya lang, mula nung pinakulong nila si Tatay Digong, ang report ng aking mga kamag-anak doon, marami sa mga Ilocano doon, sa mga kamag-anak lang namin ang dismayado na galit sa pagpakulong ng Marcos Jr. administration kay Tatay Digong. Kaya nagtaka ako nung mangampanya ako doon nung eleksyon eleksyon ng midterm. Yung mga kamag-anak ko doon, humingi mayroon man akong sample ballot box. Inilagay ko doon ang pangalan ng Duterte 10 plus 2. Nandun na yung mga numbers nila. Nagpadala ko, maraming humingi. Kasi gusto nilang butuhan ang Duterte 10 plus 2. Hindi naman lahat, kaya lang, yun nga, yung dapat sana na solid north, nawala na. Kaya, malaking pagkakamali nila yung gamble o yung strategy nila na pakulong si Tatay Digong, hoping na humina ang support ng mga Duterte nationwide, but lalong lumakas. Okay? Ito pa, another. Sabi ni Mr. Tiglao, now Marcos wants to throw De La Rosa to the same hell on earth. I-preso sa ICC ba? Why? To weaken the 13 senator bloc that overthrew the pro-Marcos cabal of 9 so that they could recover control of the same. Ayan. Yung sinasabi ng Pangulo,
Wala akong utos sa NBI na arestuhin si Bato. Hindi ako naniniwala doon. Palusot na lang yun. Kanina mayroong post na nabasa ko, sabi ni Auntie Claire, dismayado daw si BBM sa pagtakas. Unang pagtakas ni Bato, yung tinakbuhan niya yung 10 NBI agents. Pangalawa, nakaalis siya sa Senado na under siege, natakasan niya yung mga police by na ngayon nagtatago ulit si Bato. Dismayado. Oh. So, talagang gusto nila I agree dito sa opinion ni Mr. Tiglaw. Gusto nilang pahinain ang loob ng Brave 13. Kaya kung nagtagumpay sila na ikulong si Bato sa ICC, baka ibang na ngayon. Kasi according to Attorney Torion, yung report na natanggap niya, kung nagtagumpay sana yung NBI agents sa pag-aresto kay Bato, pagpasok niya sa Senado, may eroplano na daw na naghihintay para isakay si Bato at ilipad siya papuntang ICC, Netherlands. Kaya lang, napalpak sila. Again, that's God's intervention. Milagro itong nangyaring ito. Para sa akin dahil yan ang dasal ko eh. Paano natakasan ni Bato yung 10 NBI agents na mas bata sa kanya? Siya, 64 years old na. Tignan nyo, mga malaki pang katawan. Para bang hindi makatakbo. Kaya lang, sabi niya, I run. The fastest run in my life. Habulan talaga. Nadapa pa siya, nasugatan siya, but never mind. Hanggang nakapasok siya sa session hall ng Senado. That's the first miracle. Second miracle, yung pagboto niya sama sa Brave 13, napatalsik si Soto, naupo si Cayetano. Third miracle, despite sa mga nagbabantay na libo-libong pulis ba dyan, nakatakas pa rin siya, kaya dismayado si PBBM. Fourth miracle, ngayong araw na ito, nabigo ang nabigo ang kampo ni Soto para patalsikin si SP Cayetano. 13-11 na ngayon ang bilang Brave 13 and 11 minority. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Natabangan og yero, so muna ni ang iyang gipatindog nga balay nga pag-atupan ka. Pasalamat ani para maglaban. Karon naman na gid ni atop, so makita gid nato nga nakaatop na gyud. Isang pataliwala nga karon na ulan-ulan ang panahon. Agpas gid nga kita maka kuman sa atong balay. Mapasok gid namo ni nga nako nga kanon kumanon at mama. Ayo sa among pagpuyo. Dili na kami ulanan. Salamat kaayo. Pilar nga do na pay mga tabang unta nga ihatag sa labaw ng pagkakahon pagkadugang. Sabi na ni Sir labit na gayud sa mga tao nga gigamit sa atong Ginoo nga makatabang sa atong tinala. salamat kayo. Salamat.